Isa akong manunugis ng aswang at narito ako para wakasan ang katulad niyang mga salot. Tahimik kami namumuhay sa aming bukid. Sa ngayon tahimik, pero paano kung walang ani? Wala kayong pambili ng alaga ninyong hayop na nilalapan ninyo? Hindi ba't ang mga tao naman ang bibiktimahin ninyo? Hindi kami ganon. Tanging mga alaga lamang naming hayop ang aming kinakain. Maging ang mga anak namin ni Rogelio ay aming tinuruan na huwag kakain ng tao. Ay, si Rogelio, isa siyang walang kwentang tao. Iniwan niya ang pagiging manunugis ng mga aswang. Para saan? Sa pag-ibig. Lintik na pag-ibig na yan. Ginawa lang siyang aswang. Oh, wala kaming ginagawang masama. Ang mabuhay kayo bilang aswang ay isang masamang bagay na. Anong sinasabi mo dyan na wala kayong ginagawang masama? Anak, bakit ka lumabas? Ano to? May pangatlong anak pa kayo? Bawa ka naman. Kahit man lang ang aming bunso, ay huwag mo nang idamay. Magkita-kita na lang kayo sa impyerno! Takbo, anak! Takbo! Pauwi na kami ng asawa ko sa probinsya. Makulimlim ang panahon. Panay ang kulog at kidlat kahit pa tanghaling tapat. 20th wedding anniversary namin ngayon. Pero parang nagluluksa ang kalangitan. Sino nga ba namang matutuwa? Gayong uuwi kami para mag-celebrate hindi ng aming anniversary, kundi para magdiwang ang asawa ko kasama ng babaeng pinapahalagahan niya. At ako naman ay para magsaya kasama ng asawa kong si Richelle. Oo, tama kayo nang narinig. Isa akong tibo at may ibang babae ang asawa ko. Siyempre, sa iba ang pangit ng setup namin. Pero para sa aming dalawa, yun na ang pinakamagandang arrangement na akma sa aming sitwasyon. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng NLEX, napagdiskitahan naming pakinggan ang ilan sa mga uploads nyo. Nung nagplay ang video na ang title ay Lihim ng Madring na Diskubre ng Binatang Doktor, pabirong sinabi ng asawa ko na bakit hindi ko ipasa ang istorya naming dalawa. Pinasukan yata ng demonyo ang utak ko at kinasahan ko siya. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Alisa. Isa akong veterinarya. Kasal ako sa asawa kong general practitioner na doktor. Kung paano kaming napapasok sa isang masalimuot na relasyon ay ang mismong ibabahagi ko sa inyo sa liham kong ito. Dala ng sensitibong kalagayan ng pamilyang pinanggalingan ko, hindi tunay na pangalan ng mga taong sangkot ang gagamitin ko. Nagsimula ang lahat noong 2005. Ipinadala kami ng lalaking yon sa isang probinsya para manguha ng datos para sa proyekto niya. Front namin ay ang magsilbi bilang doktor ng hayop at doktor ng tao. Pero ang totoo, naghahanap lang kami ng mga pwedeng mauto na ibenta ang lupa para mapagtayuan ng subdivision. Teka, nanlalabo yung salamin ko gawa ng gabok at pawis. Sige lang, wala pa naman si Mang Banoy. Sino ba yung mangboy na yan? Hindi ko alam. Tinawagin lang naman ako ng lalaking yon at sinabing, Alaysa, bumaba na ang pondo. Kailangan ko ang mga datos mo. Pumunta ka ng probinsya. ayun, ganun lang niya sinabi. Wala nang ibang sinabi. Meron pa, ang sabi, Isama mo si Tommy. Magtulong kayo. Huwag mo akong hihiyain. para naman makaka-apekto sa kanya ang mga ginagawa ko. Hindi nga ako kilala ng pamilya niya eh. Ang alam ng mga tao ay isa akong charity case na pinag-aral niya. Kung ganyan lang din ang tatay ko, ay mabuti pang huwag na lang niya ako ipakilala bilang anak niya, no? Kung pwede nga lang na mamili kung sino ang nakabuntis sa nanay ko nung high school pa sila, hindi ko pipiliin ang tatay ko. Pero hindi ganun ang buhay. Hindi din naman ako totally independent sa kanya. Ang totoo niyan, siya ang nagpaaral sa akin ng pagbaveterinaryo. Bagay na hindi ko naman gusto dahil gusto ko talagang maging pediatrician. Mahilig ako sa mga bata pero pinagveterinaryo ako. Dahil may mga organisasyon na nangangalaga sa mga hayop ang sinusuportahan ng ama kong pilantropo. Si Tommy naman ay kinupkop ng ama ko mula sa isang bahay ampunan. Kinakitaan niya ng talino kaya sinuportahan ang pag-aaral ng medisina. Si Tommy ang mahilig sa hayop at gustong magveterinaryo pero naging doktor ng tao. Ano kaya yung silbi ng pagiging pilantropo ng tatay mo? Kung sa totoo niyang anak, hindi niya magawang maging galante.
Hindi man lang niya tayo kinuha ng apartment dito, kaya kwarto na maayos man lang. Magkaiba ang pagiging pilantropo sa mapagbigay o pagiging galante. Kahit pa, dapat bumawi siya sa'yo. 16 na taon kanyang pinabayaan, tapos nung maging guest speaker siya ng high school ninyo at malaman niyang valedictorian ka, saka ka lang pinansin. Pinag-aaral ka pero pinakikialaman din yung gusto mo. Oo, pero masaya na ako sa sitwasyon na to. Hindi tayo hirap maghanap ng trabaho. Pero nepotismo tong malala. Ang sabi nga ng lalaking yun, Ang hindi alam ng gobyerno, hindi nepotismo. At ang nepotismo, kung may silbi, hindi papansinin ng gobyerno. kuhang-kuha mo ah. Hindi masyado ha. Kulang ng hinga sa ilong at lalamunan na may halak. Paano namang hindi? Wala nang liig yung isang yun eh. Ang laki pa dyan. Hugag ka talaga. Pero saktong-saktong pagkakalarawan mo sa kanya. Lagi pa nakapula kaya mukhang si Santa Claus yun kapag lumalabas sa TV. Tala! Tala! Ay, nasan ka ba? Uwi na tayo. Tipong may naghahanap ng aso ah. Iwan mo na kita dito saglit. Eh baka pumutok na yung bato ko kapag pinigil ko ba to. Kapag nandyan na yung ali, tutulungan ko siya maghanap ng alaga niya ha. Saglit akong iniwan ni Tommy para pumunta ng CR. Ako naman ay umupo sa bangko ng isang karinderya at pinanood ang mga nagpaparoot pa rito na mga pasahero na naghahanap ng masasakyan. Tanghaling tapat yun. Hindi ko akalaing makakaranas si Tommy ng bagay na kukwestiyon sa paniniwala niya sa siyensya. Ayon kay Tommy, nasa loob siya ng banyo at kasalukuyang naguhugas ng kamay nang makarinig siya ng ingay sa loob ng isang cubicle na parang dumadaing. Hindi matatakutin si Tommy, pero sabi niya nakaramdam siya ng biglang kilabot sa batok niya. Para maibsan ang pagkatakot, minabuti niyang magsalita. Okay ka lang ba dyan? Ano yun? Mali pala tong cubicle na tinapatan ko. Nasa pangalawang cubicle pala yung tao. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa ko? Ano pong ginagawa niyo rito? CR to ng lalaki. Tulungan mo siya. Sino po tutulungan? Pero hindi sumagot ang babae. Bagkus ay unti-unti yung lumapit kay Tommy, kasabay ng paglamig ang paligid na parang may aircon. Tapos naramdaman ni Tommy na naparalisa ang mga binti niya. Nagtayuan ang mga balahibo sa braso at batok niya. Nang tuluyan ang makalapit ang babae sa kanya, nanlaki ang kanyang ulo nung makita niyang medyo tagusan yun. Ano may usok na nagkaroon ng anyong tao. Halos panawan ng ulirat si Tommy nung tumagos yung babae sa kanya. Sa kanya naramdamang nakakagalaw na ulit siya. At nang lingunin niya yung babae, inabutan niyang tumagos yun sa dingding. Doon na siya natakot ng tuluyan at napasigaw. Naku po! Multo! Tala! Ay nako, ano ba naman yung kalokohan mong yan? May tahid ka na inananakbo ka pang parang paslit. Sorry hindi ko sinasadya. Abay ka, lutong-lutong niring mga buto ko. Paano kung ako'y napasubsub at nabalian? Kawawa naman ako. Sasagutin mo ba ang magpapadoktor ko? Napansin kong may nagtatalak na alis sa di kalayuan. Paglingon ko, nakita ko yung aling naghahanap ng aso pala yung maingay. Pandalas na siya ng pagsasalita kay Tommy. Para siyang batang maliit na sinisermonan ng lola niya. Tatawa sana ako pero napansin kong parang namumutla ang loko. Nag-alala ako kaya binitbit ko ang mga bagahe namin at nilapitan ko sila. Naghahanap lang ako ng aso ko. Maaksidente pa ako dahil sa kagagawan mo. Ano bang itsura ng aso ninyo? Bakit mo tinatanong? Tutulong ka ba sa paghahanap? Oo, makabawi man lang ako sa inyo. Bueno, sabi mo tutulong ka. O sige, hindi pa siya aso, puta pa siya. Maputi, medyo balbon, may itim na ilong. Tapos medyo singkit. Mukha siyang laging nakangiti. Makapal ang balahibo niya sa buntot. Kailan pa nawawala yung tuta ninyo? Kani-kanina lang. Ang totoo niyan, layas kasi yun. Dala. Nag-aalala nga ako eh. Baka kako isang araw mapagdiskitahan ng mga tambay. Makisingit lang sa usapan ninyo. Itali nyo kasi kapag nasa labas o ginagala ninyo. Hindi naman masama na lagyan ng tali ang aso. Lalo na't para sa kabutihan nila. Abay, sino ka ba? Ako nga pala si Eliza. Isa akong veterinarya.
ipinadala ko na gobyerno para tumulong dito sa komunidad ninyo. Yung kausap naman ninyo ay si Doc Tommy. Makakatulong siya kapag may dinaramdam kayo na may kaugnayan sa inyong kalusugan. Ay, doktora. Hindi ko naman pinababayaan ng aking si Tala. Nag-iiyak kasi siya kapag nakatali. Naaawa naman ako dahil parang inaat eh. Lagi po kayo maghahanap niyan kapag ganyan. Naku, Aurora! Aurora, mabuti na mataan kita. Parinig ka. Oh, bakit po Aling Biring? Anong nangyari? Nawawala na naman po ba si Tala? Dahil sa palitan ng dalawa, nalaman naming Aling Biring ang pangalan ng matandang nawawala ng tuta. Aurora naman ang pangalan ng babae na bagong dating. Itong babaeng si Aurora ay yung matatawag mong simpleng gandang probinsyana. Pero may maganda siyang tindig. Medyo payat, pero may hubog at umbok sa parte ng katawan na dapat ay may laman. Having the right bumps where it matters, sabi nga. Ibang klase din ang mata niya. Ubod yun ng brown na parang sa mga holin mo lang nakikita. Oo, kanino ko pa hinahanap. Nagpresenta na nga itong dalawang ito na tutulong sa paghahanap kay Tala. Baka gusto mong makitulong na rin. Gusto ko nga po sana eh. Pero may pinapagawa po sa akin si Tatay Banoy. May mga dayo daw po na darating ngayon. Tapos pinapaabangan sa akin. Medyo tinanghali nga po ako eh. Sana naman hindi pa sila dumarating. Nakakahiya sa kanila. Sino bang Tatay Banoy? Hindi naman si Mang Banoy na pinsan ng kapitan ng tinutukoy mo, di ba? Yung dating naninilbihan sa Manila? Siya nga po. Teka, kayo po ba yung mga taga Maynila na ipinadala para manguha ng datos? Si Doktora Alisa at Dr. Tommy? Kami nga. Eliza mo lang itawag mo sa akin. At ganun din sa akin, Tommy na lang. Ako naman si Aurora. Kinagagala ko kayong makilala. Siya naman po si Aling Biring. Ang aming ikinagagalak namin kayong makilala ay hindi na namin nasabi dahil biglang nalukot ang mukha ng matandang babae at gigil na dumura. Baka sa boses niya ang pagkadisgusto na hindi man lang niya sinubukang itago. Uwe, si Banoy. Iyong matandang iyon. Kaugnay na kayo? Naku, ngayon pa lang. Sigurado na akong wala kayong buting dadalhin sa lugar na ito. Si Aling Biring naman. Mabait po si Tatay Banoy Mabait? Nakakahit si Lucifer magmukhang anghel kapag nalaman mo ang kawalang hiyaan ng siraulong yun. Bakit hindi mo sabihin sa kanya kung gaano ako kasama, Biring? Ano nga ba ako klase bilang masamang tao? Si Tatay naman pinapatulan niya pa si Aling Biring. Masalamat ka, Banoy. Mahal ka ng anak-anakan mo. Dahil kung ako lang ang masusunod, tawawa ka ng matagal sa akin. Aling Biring, kung nakita niyo naman po ang kalupitan ni Tatay, yun ay dahil sa pinupuksa lang niya yung mga nilalang ng dilim. Wala na akong sasabihin, Aurora. Aalis na lang ako. Ay, paano po si Tala? Ibibinin ko na lang sa mga barker ng jeep. Palagay ko naman ay magpapakita din sa akin ang tutang yun. Wala yan. Kinaldereta na ka ng mga manginginom yun. Pabaya kang amo eh. Baliw! Pagkatapos nun ay umalis na si Aling Biring. Naiwan kaming apat. May ilang sandali ng katahimikan ng namayani. Tapos sinipat-sipat ako ng tingin ni Mang Banoy. Wala naman sa akin yun pero mukhang hindi nagustuhan ni Tommy ang inasta ng matanda. Kung Banoy, sigurado naman nakilala niyo yung isang yan at kung kaninong anak yung sinisipat-sipat yung ganyan. At saka, dalaga ho yan ha. Oo, kilala ko ang ama nito. At anong dalagang pinagsasabi mo? Mas batun pa siya sa'yo, hindi ba, Liza? Mang Banoy! Kalma ka lang, Tommy. Mang Banoy, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Katulad din ng wala akong alam sa ibinibintang nila sa inyo na naglustay kayo ng pondo na ipinagkatiwala sa inyo ni Cap. Hindi po yun totoo, di ba? Oo, walang katotohanan niyon. Pagkatapos ng palitan namin ng pasaring ni Mang Banoy ay sumakay na kami sa dala niyang van. Siyempre may logo yon ng humanitarian organization na nag-donate ng naturang sasakyan at siyang may papondo ng proyektong aming inaasikaso ni Tommy. Perks? Bago at malambot ang interior ng van at aircon na totoong malamig at hindi for show lang.
Mula sa terminal ay nagbiyahe kami papunta sa tutuluyan naming bahay. Isa yung ancestral house na may malawak na bakuran na napapalibutan ng ilang puno gaya ng mangga, santol at kainito. May bakod na gawa sa bato at antigong rehas. Isang ari-arian na parang napabayaan sa paglipas ng panahon. Isang haunted house sa madaling salita. Seryoso? Dito nyo kami patutulugin, Mang Banoy. Ang usapan ay bibigyan nyo kami ng maayos na tutuluyan habang nangunguha kami ng datos. Tama. Anong inirereklamo mo? Maayos ito, malaki pa. May nakahanda kang klinika dito at ganoon din sa Alaysa. Sinigurado ng organisasyon na may papondo sa inyo na kumpleto ang mga gamit ninyo. Papatawa ba kayo? Natural, sisiguraduhin nila yon. Kailangan namin makakuha ng maayos at malinaw na datos. Pero ang lugar na to? Ano to? Mukha akong lahat ng multo ng panahon ng Kastila nandito eh. Nako, hindi yata. Naduduwag ka, Tommy. Tuwag. Hindi matapang kaya ako. Sige, patunayan mo sa akin na matapak ka nga. Umuna tayo sa loob at buksan natin ang mga ilaw. Sa labas lang mukhang inapi yung bahay. Pero ang ganda dun sa loob. Kahanga-hanga ang mga antigong muebles na gawa sa kalantas. Nangingintabang sahig na gawa sa pulang semento o almagre. May natural na bango ang bahay dahil sa ginamit na pulang sedrong kahoy para sa hagdan at flooring ng second floor. Kahanga-hanga din ang mga kapis na bintana. Pero kahit gaano pa yung kaganda, mukhang hindi magawa ni Tommy na pumanatag. Kailan kaya ito huling nabindisyonan? Hindi pa ito nabebendisyonan. Pagkatapos na may mapaslang na isang buong pamilya sa bahay na ito, kahit ang pari ng simbahan ayaw tumuntun dito eh. Ano? Isang pamilya yon ng mga aswang na may 5 miyembro. Nanay, tatay at 3 anak. Pero 4 lang ang napatay. Sinasabi na buhay pa ang bunso. Ulo ko. Masakit ang ulo ko. Aray, parang binibiyak. Bigla na lang ay tumalungko si Aurora. Sapo ang kanyang ulo at namumutla. Agad naman siyang dinaluhan ni Tommy at inalayang maupo sa malapit na sofa. Katakataka namang kalmante lang si Mang Banoy na patuloy lang sa pagkikwento. May ilan ngang nagsasabi na nakikita daw nila ang multo sa second floor ng bahay na ito, palipat-lipat daw doon sa mga kwarto at hinahanap ang anak niyang bunso. Mang Banoy, siguro mas mabuti ko sa ibang pagkakataon na lang ho kayo magkwento. Namimilipit na sa sakit ng ulo si Aurora. Nasaan ba ang kwarto niya? Katabi nung ginawa naming klinika mo para sa hayop. Bubuhatin ko na siya ron. Hindi na naman kailangan gawin yun ni Tommy. Lilipas din naman yun kagad. Mga doktor po kami ni Tommy. Siya ay sa tao at ako naman ay sa hayop. Ginagampanan lang po niya ang tungkuling sinumpaan niya. Oh, bakit nandito ka na kaagad? Anong nangyari kay Aurora? Kukuha lang ako ng gamot sa sakit ng ulo. Palagi bang nangyayari yun sa kanya? Sa mga pagkakataon may naririnig siyang tungkol sa patayan o kaya ay kapag kumukulog o kumikidlat ay nagkakaganyan siya. Mang Banoy, may alam ba kayong masamang dinanas ni Aurora para magkaroon siya ng ganyang trauma? Malay ko, napulot ko lang naman siya nung 12 taong gulang pa lang siya. Isang maulang gabi nun, galing ako sa pamamaslang ng aswang. Bigla na lang may sumalpok sa tabi ng pick-up ko. Siya pala yun. At inampun niya siya. Hindi ko siya inampun. Kirup-kup. Magkaiba yun. Pero tatay ang tawag niya sa inyo. Siya lang ang nagdesisyon na tawagin akong tatay. Kailanman hindi ko naman tinuring na anak si Aurora. May sarili siyang mga magulang at wala akong balak na maging kapalit nila sa buhay niya. Sinubukan niyo na po ba siyang tanungin? Oo. Ilang beses na. Lampas na sa bilang sa mga daliri ko at kamay at paa pero wala siyang matandaan. Pero napatingnan niyo na po ba siya sa isang espesyalista? Oo, sabi, meron siyang, anesthesia. Baka ho amnesia. Yung sakit na kalimot. Oo, yun nga. Wala siyang naaalala na kahit ano maliban sa pangalan niya. Iniwan na kami ni Tommy at binalikan niya si Aurora. Ako naman ay sinamahan ni Mang Banoy sa kwarto ko, tapos ay iniwan din kaagad. Dahilan niya sa akin, maghahanda siya ng hapunan.
Dahil pagod ako sa biyahe, agad akong nakatulog paglapat ng likod ko sa kama. Madilim na ang paligid nang magulantang ako ng mga sigaw ni Tommy. Ganito ang nangyari, Madam Venus, ayon sa ibinahagi sa akin ni Tommy. Oh, nandito ka pa rin. Mang Banoy, Hayatid ko na si Alaysa sa kwarto niya. Halika na para masamahan din kita sa kwarto mo. Makatapat lang naman ang kwarto ibinigay ko sa inyo eh. pero paano po si Aurora? Wala po siyang kasama dito. Pwede ba doktor ka? Mapapabilis ba ng pagbabantay mo sa kanya ang epekto ng ibinigay mong gamot? Hindi nga ho. Ay kung ganon, wala ka na may ibang magagawa. Kundi ang hintayin na tumalab yun. Halika na, iwan mo na muna siya dyan. Ayaw man ni Tommy na iwanan si Aurora at sinunod niya ang payo ni Mang Banoy. Praktikal ang matanda. At kahit sa medisina, ganun din naman ang dapat na gawin. Hintayin na gumana ang gamot. Hindi naman magiging instant ang pagkawala ng sakit ng ulo ni Aurora kung tututukan niya. Dito ang kwarto mo. Yang katapat naman ay kay Alaysa. Okay po, salamat. O siya maiwan na kita ha. Asikasuhin ko lang muna ang hapunan natin. Ay, nakakapagod ang biyahe. Pero mas nakakaubos ng lakas yung makakita ka ng multo. Sino kaya yun? At sino kaya yung hinihingan niya sa akin ng tulong? Parang naririnig ko yung boses niya eh. Hindi ko lang matandaan kung saan at kailan. Ay, ewan, baka guni-guni ko lang siguro. Tutulog na nga lang muna ako. Ipinagsawalang bahala ni Tommy ang naranasan niya sa CR sa terminal. Dahil pagod, minabuti niyang matulog. Pero nung agaw tulog na siya, ginulat siya ng lagabog sa bubong na katapat ng bintana ng kwarto niya. Akala niya sanga lang o kaya'y nahulog na bunga ng puno, kaya nagpasya siyang baliwalain. Pero nung marinig niya na ang patuloy na ingay na parang mabibigat na yabag, tumayo si Tommy at binuksan ang bintana. Ano ba namang ingay yan oh? Nagpapahinga ako eh. Aswang! Tulungan niyo ako! May aswang sa kwarto ko! Ah! Nagising ako sa mga sigaw ni Tommy. Noong una, akala ko kung ano lang. Pero nung marinig ko na humihingi siya ng tulong at nagsisigaw na may aswang, biglang talon ko paalis sa kama at nagmadali akong binuksan ng pinto. Para lang abutan ko siyang nasa pasilyo at nananakbong lumalabas ng kwarto niya. Animoy hinahagad siya ng demonyo. Anong nangyayari sa'yo? Alaysa, may aswang sa kwarto ko! Ang laki aso! Ano? Ayan na! Lalabayin niya tayo! Lalabayin niya! Aray! Ba't ka nababatok? Kumalma ka nga. Tingnan mo yung kinatatakutan mo. Yan? Tuta? Oo, tuta nga. Tingnan mo, parang nakangiti. Pinagtatawanan ka yata. Loko ka! Bagong gising ka yata kaya napagkamalan mong aswang. Hindi! Aswang talaga yung nakita ko. Mukhang aso din yun pero may mapulang mga mata. Naglalaki ang mga pangil at yung ulo parang kahugis ng ulo na tao eh. Iyang tuta lang na yan ang nandyan. Teka, paano nga pinakapasok ang tuta na yan dito? Hindi ko alam basta. Oh, ano na naman ba? Magpantalon ka nga. Doon ko naalala na naghubad ako ng pantalon bago ako nahiga sa kama. Banas na banas kasi ako. Dahil nagmamadali akong lumabas ng kwarto, nalimutan kong nakapanloob lang ako. Pasimple kong itinago ang pagkapahiya ko at bumalik ako ng kwarto para magpantalon. Nang makabihis ako, sabay kami ni Tommy na bumaba ng kusina. May note kaming inabutan sa ref. May nilakad lang ako. Bahala na kayo ni Tommy sa bahay. Kain na kayo. Nasa lamesa ng hapunan. Ayos din naman pala makisama yung matandang yun ano. Paano hindi siya makikisama? Malaki ang perang nakukubra niya doon sa lalaking yun. Oh, bitbit mo pala ang tutang yan. Kanino kaya siya? Baka kay Mang Banoy. Mukha ba mag-aalaga ng hayop o matandang yun? Akin na, ipasa mo nga siya sa akin at sisipatin ko. Mamaya, kung anong sakit ang dala niyan at mahawa ka pa. Bukas na umpisa ng pagkiklinika natin. Dapat naka-in tip-top shape ka. Ipinatong ko yung tuta sa mesa at sinuyod ko ng tingin. Maningning ang bilugang mata at hindi nagmumuta. Malinis ang tenga
Walang bakas ng pangangati. Sakto lang ang pamamasa ng nangingintab na itim na ilong ng tuta. Malinis din ang ngipin. Walang mabahoy na amoy ang bibig. Wala din akong nakitang kahit anong kuto sa balahibo at pinkish ang paw pads ng tuta. Maging ang puwitan ay malinis. Malinis siya. Kung akong tatanungin, alagang-alaga ang isang to. Sa tingin ko may nagmamay-ari sa kanya. At mukhang nakakaintindi din ang salita ng tao. Sumasagot eh. Yun nga rin yung napansin ko sa tutang yan eh. Parang nangungusap yung mga mata. Pero alam mo, parang may naaalala ako sa kanya. Naalalang ano? Nung unang beses tayong pumunta dito kasama ang lalaking yun, Ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko bilang pilantropo at lingkod bayan. Uy, Oo ano? Maulang gabi yun. Nakakita tayo ng sugatang tuta. Kapapasa lang ni Tommy ng residency niya noon. Habang ako naman ay nasa huling taon ng aking vet school. Dinala kami ng lalaking yon na biological kong ama sa probinsya. Dahil gusto niya ipakita sa amin kung ano yung lugar na gusto niyang isama sa mga proyekto niya bilang pilantropo. Sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa kanya na yun ang pakay niya. Kung ako ang tatanungin, balak na naman niyang alamin kung may mga mauutosang tao para bilhin ng mga lupa at gawing subdivision. Isang linggo din kaming nanatili ng probinsya at nung pauwi na kami, ay saka naman biglang sumama ang panahon at bubuhos ang malakas na ulan. Nasaan na kaya si Kuya Ray? Kanina pa nagpaalam na kukuha ng tao ah. Nako. dala mo ang mga reading materials mo, di ba? Kaysa inaaksaya mo yung oras mo sa katatanaw mo dyan sa bintana ng sasakyan, magbasa ka. Kaya ako nga binuksan tong ilaw para makapagbasa ko. Ganun din ang gawin mo. Magagalit na naman yun sa atin. Aksaya daw sa battery ng sasakyan ang ginagawa mo. Binuway mo pa nga yung makina, tumira ka pa ng aircon. Hindi kumain ng gasolina yun. Makadada siya tungkol sa baterya at gasolina ng sasakyan. Parang kala mo pera niya. Pera ng taong bayan ay nilulustay nila ng lalaking yon. Dahil sa RATA at ibang benefits. Huwag nga nila akong pinaglololoko. Hindi ka ba natatakot na baka magalit sa atin yung airpods mo? Kapag sinumbong tayo ni Kuya Ray. Sa lalaking yon? Takot sa akin yon. Isang kanta ko lang sa asawa niyang bansot na mukhang Smurf, tapos ang hilig sa makapal na lipstick. Goodbye ang magandang image niya bilang pilantropo ko, no? Not to mention, nagpulpolitiko pa silang dalawa. Ba't parang nakakarinig ako ng tahol ng tuta? Saan? Doon sa likod ng mga turanta ba yun? Parang may iniinda yung tuta. Tara, alabasin na natin. Nag-aalangan pa sana si Tommy pero nakalabas na ako ng sasakyan. Walang pag-aalinlangan kong tinawid ang maputik na daan papunta sa pinanggagalingan ng iyak ng tuta. Nung hawigin ko ang makapal na duranta, isang cute na puting tuta na may malaking sugat sa kanang pigi ang sumalubong sa aking paningin. Ay, ang laki ng sugat nito. Bakit kasi bigla kang sumugod sa ulan? Hindi mo na lang hinintay na makapagbukas ako na... Ako, anong nangyari naman dyan? Pinagtripan siguro ng kung sino. Ang laki ng sugat sa may kanang balikat niya. Tingin ko ay tinagayan o kaya kinaret. Kawawa naman ang baby. Salbahin naman ang gumawa niya. Ang liit-liit pa ng tuta na to eh. Tara, mabuti pa't buhatin na natin siya sa sasakyan para matingnan ko na maayos. Lilinisan na tatayin ko na din ang mga sugat niya. Ano yun? Parang malakas na ulan. Tayo na! Mas ligtas tayo sa sasakyan. Ako na magbubuhat dyan sa tuta. Maraming salamat. Narinig mo yun? Parang may nagsasalita. Baka gawa lang ng ingay ng ulan. Halika na! Narinig ko rin yung malamig na boses. Parang bulong lang ng hangin pero malinaw ang pagkakasabi ng pasasalamat. Winalawala ko lang yun. Iniisip na guni-guni lang dahil sa malakas na patak ng ulan. Pagdating sa kotse ay agad kong ginamot ang tuta habang yakap yan ni Tommy. Saktong natapos ako sa tuta, dumating ang driver. Iniradyo na may bitbit kaming tuta. Natural ang naging sagot ng big boss niya ay iwanan sa barangay. Wala kaming nagawa kundi ang sumunod. Siyempre, mga paaral kami at tumatanggap kami ng allowance sa lalaking yun. Balik tayo sa kasulukuyan kung saan nasa kusina kami. Nasa na kaya ang tutang yun, ano? Oo,
Oo, tuta ka din. Pero hindi ka yung hinahanap namin. Iniisip ko nga baka ito yung tutang yun eh. Tommy, lumalaki ang tuta. Nagiging aso. Ilang taon na nakalipas yun. Imposibleng ito yung tuta na yun. Ano, hindi na lumaki. Oo, alam ko, pero Hoy, ano't bigla naman naghahalat to? Ah, nandito pala kayong dalawa. Anong ginagawa niyan dito? Kilala niyo po ba ang tuta na to? Malay ko ba kung ano yan? Ibig kong sabihin na ano at may tuta dito, inyo ba yan? Ah, hindi ho. Iniisip ko nga po na baka sa inyo to eh. Aurora? Andiyan ka ba? Ay, pumasok na ako. Nakikibalita sana ako kung nakita mo si Pala. Anong ginagawa mo rito, Bere? Oh, anong ginagawa ng tuta ko rito? Aba, malay ko. Hindi naman hospisyo para sa mga naliligaw na hayop ang bahay na ito. Kung kinukuha mo na kaya ang alaga mo, Bere. Kaya ba'y makakagat pa yan dito eh. Makaabala pa yan dito sa dalawang doktor. Oo, kukunin ko na. Halika na, Pala. Uuwi na tayo. Baka gawin ka pang kaldereta na matandang yan. Sino bang nagtala ng tutang yon? Hindi ho namin alam. Nakita lang namin yan sa kwarto ni Tommy. Ganun ba? Sige, bayaan na natin yon. Baka nakasali sila. Malapit lang naman dito ang bahay ni Bering eh. Kinabukasan, madilim-dilim pa lang ay gising na ako. Inasahan kong ganun din si Tommy, kaya hindi na ako kumatok sa kwarto niya. Pero pagbaba ko, napansin kong patay pa ang ilaw sa parte ng bahay na ginawang klinika niya. Iiling-iling akong tumungo sa lugar ko para lang makita kong nakaawang ang pinto nun at tila ba may mga kaluskos mula sa loob nun. Namataan ko ang may kataba ang tubo na nakasandal sa malapit lang. Kinagip ko yon at dahan-dahan akong pumasok sa loob. Handa akong pukpukin ang sino mang sumugod sa akin. Ah! Tommy? Ano ginagawa mo dito sa klinika ko? At bakit hindi ka man lang magsindi ng ilaw? Masisilaw ang mga to eh. Diba, mga baby? Kinulat mo naman kami. Tommy naman, doktor ka ng tao. Tao ang paghandaan mong asikasuhin. Nag-aasikaso naman ako, kaso narinig ko itong mga kuting na nag-iiyakan eh. Nung sinundan ko yung ingay, dito ko nakita sa may klinika mo. Mga kawawa naman eh. O siya, ako nang bahala sa mga yan. May feeding bottle ako para sa mga kuting. Mag-asikaso ka na. Baka mamaya ay bumahan ng tao. Alam mo naman, basta libre. Pinagkakaguluhan. Isang na pala kayong dalawa. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po sa inyo, Mang Banoy. Good morning po, Mang Banoy. Pagkakain natin ang umagahan, sasamahan ko kayo sa palengke at sa ilang lugar dito sa amin para malaman ng mga taga rito na may padalang libreng doktor at veterinaryo sa gobyerno. Salamat ho, Mang Banoy. Sakay ng pulang pick-up ni Mang Banoy ay lumarga na kami papunta sa palengke. Bawat taong makasalubong namin ay masayang binabati si Mang Banoy. Ang mga malamig na bati ay agad na napapalitan ng magandang salubong sa oras na ipakilala kami ni Mang Banoy. Ilang oras ang inabot ng aming pag-iikot sa buong lugar at saktong pabalik na kami ng bahay nang may lumapit kay Mang Banoy. May nangangailangan ng doktor sa may dulo ng lokalidad. Oh, ang sarap ng hangin sa gabi. Ginabi tayo. Alam mo ba itong dinadaanan natin? Nakakatakot kasi puro talahib eh. May palay naman sa banda doon, tsaka sabi ni Mang Banoy, hihintayin niya tayo doon sa may bukana. Hindi kasi pwedeng sasakyan dito eh. Masasagasaan ng mga punla nakatatanim lang. Ayos din naman yung pagkakataon, no? May mga anak at saktong nandun tayo. Tapos may farm din pala sila. Kaya pati ikaw kinakailangan yung serbisyo. Eh, yun naman ang ipinunta natin dito eh. Makaligo na nga pag-uwi. Kumapit yung amoy ng kambing sa akin, tapos sinukahan pa ako ng baka na masama ang sikmura. Hindi na ako amoy tao. Tapos na din akong farm animal nito eh. Ano yun? Baka dagang palay. Madaming ganun, lalo na sa mga madadamong lugar. Eliza, umul yun, di ba? Baka may asong ligaw. O kung mamalasin tayo, baka na rabies. Anong dapat ginagawa kapag ganun? Mahilig ako sa mga hayop eh. Ikaw ang veterinaryo eh. Wala akong proper knowledge kung paano yung tamang treatment sa mga ganyan. No sudden movements. Do not approach.
Dahil sa sinabi ko, bigla kaming tumigil ni Tommy sa paglalakad at nakiramdam. Magkahalong hingal, angil at mga kaluskos ng palapit ang narinig namin. Nagkatinginan kaming dalawa. Baka sa mukha namin ang kaba. Alaysa, bakit lumalapit pa rin? Panay ang ungol. Huwag ka lang basta gagalaw. Stay put ka lang. Naku po! Huwag kang sumigaw, gunggong. Mula sa talahiban ay may kung anong bulto ang sumalpok kay Tommy. Dahilan para matumba si Tommy ng patayhaya, kasama ang sumalpok sa kanya. Tiningnan ko ng matiim ang bulto at nabigla ako sa aking nakita. Aurora, anong ginagawa mo doon sa talahiban? Tulungan niyo ako. Inahabol niya ako. Papatayin niya ako. Teka, kumalma ka muna. Sino ang papatay sa'yo? Hindi na naituloy ni Aurora ang sasabihin niya dahil nawala na siya ng malay. Hindi man namin naintindihan ang nangyayari, ay minabuti namin ni Tommy na buhati na lang siya pa uwi. Pagdating namin sa bahay ay diniretso namin siya sa klinika ni Tommy. Sinubukan naming tapik-tapikin ang pisngi ni Aurora para magising siya, pero panay ungo lang siya. Niluwagan ko ang bukas ng blusang suot niya at nabigla ako sa aking nakita. Tommy, tingnan mo. Ang laki ng peklat sa kanang balikat ni Aurora. Naku po, oo nga. Sino kaya may gawa niya sa kanya? Sa kanlalim at ang laki pa. Ano sa tingin mo? Ang bago lang ba yan oh? Mukhang nakuha niya to nung bata pa siya. Sino naman kayang hayop ang gagawa na ganun sa isang bata? Hindi ko alam. Pero kung ano man yun, o sino man yun, naniniwala akong may kinalaman yun sa amnesia niya at sa trauma niya. Nakailang yugyug pa ako kay Aurora at nung makita kong walang pag-asa na gumising siya ng pusa, kumuha ko ng bulak na may amonya at ipinaamoy yun sa kanya. Di siya agad nagkamalay, pero umigpaw ang kamay niya at mahigpit na hinawakan ng pulsuhan ko. Rico, Aurora! Bitawan mo ko! Gumising ka! Ano? Naku po! Nagpasa ng braso mo! Pasensya ka na, Anissa. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Nagiging ganito lang talaga ako paminsan-minsan. Ayos lang. Yayelohan ko na lang to. Ano yun? Aurora! Aurora! Nandito ka ba? Aurora! Salamat naman at nakauwi ka. Butit na agip ka ni na Tommy at Alaysa. Salamat sa inyong dalawa. Akala ko talaga hindi ko na ulit makikita tong si Aurora. Nakita namin siya ron sa may talahiban. Malapit sa palayan. Saan ba kayo nagpunta? Hinahanap namin kayo kanina pero wala kayo kung saan tayo dapat magkikita. Pasensya na kayo. Totoo niya na nandoon lang naman ako sa may bukana. Pero nakita ko itong si Aurora na nagtatatakbo ng walang direksyon. Sinubukan ko siyang sundan pero pumasok siya sa talahiban kaya hindi na kinaya ang tuhod ko. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo, tatay. Ayos na ako. Ang mahalaga ay nandito ka. Nangilid ang luha ko sa eksena sa aming harapan. Namataan ko si Tommy na ikinuskus ang mukha niya sa amanggas ng kanyang suot na kamiseta. Nang mapatingin siya sa akin, mamula-mula ang mata niya. Parehas lang pala kami ng naramdaman sa aming nakita. May kaunti akong inggit na naramdaman. Buti pa si Aurora. Kahit hindi niya tunay na tatay, pinapahalagahan siya. Samantalang yung akin, pera-pera lang ang kayang ibigay. Sinusulit pa ang bawat sentimo. Natapos ang gabing yun na magkahalo ang saya at pait sa dibdib ko. Pero sinarili ko na lang. Nung sumunod na araw, bandang tanghali. Nandito ko pala sa garden. Kumusta? Eto, parang hindi ko nakakayanin pa mamayang hapon. Ang daming dumadating para magpatingin ng mga hayop nila. Kamusta naman yung batang pinapunta ko sa'yo? Natingnan mo ba? Oo, nakakaawa nga eh. Ayaw pa nung nanay na patignan. Kung di pa nalaman na libre ang konsultasyon at gamot. Iba na ang tunog ng hinga ng bata eh. Buti na lang napansin mo at pinilit na lang silang magpatingin kaagad sa akin. Oo, napansin ko kasi na may tunog na yung ubo. Parang drum. Ang hilig mo talaga sa bata, no? Sana talaga natuloy talaga yung pangarap mo maging pediatrician. At sana, ikaw na lang ang naging veterinaryo. Aba, palihon na ako manangima sa mga nakapilang hayop kanina. Mapadalas ka tuloy sa pag-aalkohol kasi umahawa ka sa mga tao.
Teka, hindi ba nanghapdi ang kamay mo? Hindi naman. Dinalhan ko po kayo ng melon na malamig saka makukutkot na binili namin ni tatay kanina. Sabi niya kasi dadagsain kayo ng tao ngayon eh. Kamusta? Ayos lang ba kayo? Ayos lang, buhay pa. Ayos lang din ako. May hayop na pero masaya na makatulong sa mga nangangailangan. Andito pala si Aurora. Dinalhan ko sila ng maiinom. Mabuti kung ganon. Grabe ang pagod ng mga iyan eh. Tatay, baka po pwedeng dalhan ko ng melon si Aling Biring. Nangako po kasi ako sa kanya na magkikita kami eh. Si Biring na naman. Ay nakong bata ka. Ang hilig-hilig mong dayuhin ang hukluban na yon. Sinusuyo ko lang po siya. Para malaman niyang hindi po kayo masamang tao. Kung bakit naman kasi lagi niyong ginagalit eh. Kaya halimaw na tuloy yung tingin niya sa inyo. Wala akong pake. Ano naman pagunguso yan? Titiryahan mo na naman ako ng ganyan. Sige na, lakad na. Dala mo ng melon ang matandang mong kukulam na yon. Salamat tatay ha. Alis na po ako. Tinanaw naming tatlo ang papalayong bulto ni Aurora na palukso-lukso pa. Si Mang Banoy naman ay napailing na lang sa inasta ni Aurora. Ilang minutong lumipas ang katahimikan sa pagitan naming tatlo. Tapos nag-umpisang magkwento si Mang Banoy. Nung makita ko yan si Aurora, nakatulala lang yan. Tulala tapos makikita ko na lang umaagos ang luha sa mga mata niya. Ilang buwan rin siyang ganun eh. Hindi ko kaya siya yung bunsong anak ng pamilyang pinaslang sa bahay na ito? Ay Diyos mayo ka, Tobe. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa kwento ko. Hindi mo ba totoo yung kwento na yun? Natural hindi. Pinibiro lang kita, sakay naman to, oo. Talaga bang kwento kutsero lang yun? Gusto mo ba magkatotoo? Hindi ho. Pero Mang Banoy, wala man lang ba naghanap kay Aurora? Tulad ng mga kamag-anak or kakilala? Wala ni isa. Sa ngayon, nun umaasa lang ako na bago ako tumanday, magbalik ang mga alaala niya. Sapat ng saya yun sa akin. Nadadaling ko hanggang sa kabilang buhay. Makakain ng tanghalian ay sumabak na ulit kami ni Tommy sa pag-aasikaso ng mga tao. Halos hindi kami magkandatuto sa baha ng tao. Buti na lang tinulungan kami ni Mang Banoy at ng ilang lokal ng lugar sa pag-iestima ng mga pasyente. Halos 2 oras kaming ganun, pero pagdating ng 3:00, biglang humupa ang tao. Sa garden ulit kami nagpunta para magpahangin. Buti na lang talaga naubos ka agad yung mga tao. Parang hindi ko kakayanin kung tatagal pa yung mga dami ng tao eh. Matutuwa ang lalaking yun. Ang daming kumakagat sa palabas niya. Pero tayo naman ang pagod. Hindi naman sapat ang ibinibigay niyang abot sa atin eh, kumpara sa pagod na to. Huwag ka mag-alala. May parating daw na parang reliever natin. Eh, yun nga lang eh. Hindi natin makakasama dito. Ano? Bakit naman hindi? Sa intindi ko, volunteer lang daw ang mga yun galing sa mga private hospitals. Mga nagkakawang gawa ko no. Pero ang totoo, nagbabawas lang ng tax. Mga galing sa altang pamilya eh. Kung magpapahinga na kayo, bakit hindi kayo magpahangin sa labas? Gumala-gala kayo kapag ganitong araw ng Sabado. Maraming mga tayong magtitinda doon galing sa ibang lugar. Baka mamaya may magustuhan kayong bilhin. Parang magandang ideya yan, Mang Banoy ah. Ano sa tingin mo, Eliza? Parang nga. Sige, punta tayo. Mang Banoy, aanin niyo yung bit-bit niyo? Parang ang dami naman yatang atay ng baboy yan. Ito ba? Mag-iiyaw ako ng atay mamaya. Kakoy, parang ang sarap kumain ng ganon, ano? Alam mo na, kasabay, kaunting alak. Naku, okay lang uminom paminsan-minsan eh. Pero wag lang susobra, masama yun sa atay, no? Opo, Dok. Makakaasa kayo. Pagod man kami ni Tommy ay naengganyo kaming sundin ang suggestion ni Mang Banoy. Makalayo man lang kami kahit papano sa amoy ng alkohol at sa mga gamit namin sa panggagamot. Pagdating namin sa palengke, Aba, tama si Mang Banoy. Ang dami niya nagtitinda. Nakakatuwa. Lalo na yung nagtitinda ng mga surplus, no? Mga imported ang tinda. Babalikan ko nga talaga yung antigong baseball bat na yun. Bihira ka na lang makakakita na talagang solidong bakal na gano'n, no? Ako naman, gusto ko yung fountain pen. Magandang klase. Ibibigay mo sa tatay mo? Ano?
Hindi akin yun. Personal kong gamit. Tsaka, bakit ko naman bibigyan ng kumag na yon? Ang dami-dami nang natatanggap ng mamahaling gamit nun mula sa mga nag-under the table sa kanya. Ay, ang mga kabataan nga naman ngayon, hindi na nag-iisip. Napalingon kami sa direksyon ng nagsalita at nakita namin si Aling Biring. May bitbit na rata na basket na puno ng mga kung ano-anong dahon at insenso. Dala ng kagandahang asal, binati pa rin namin siya ng may paggalang kahit na bakas ang iritasyon sa mukha niya. Magandang hapon po sa inyo, Aling Biring. Kumusta ho? Parang hindi niya yata kasama si Tala. Nanggagala na naman ang isang yon. Malapit-lapit ko na talagang sundin ang payo mo, doktora, na itali na lang siya kapag nasa labas at nakakawalan ko na lamang sa loob ng bahay. Ano yung dala ninyo? Mga halamang gamot. Patutuyuin ko at gagawin tsaa. Albularya pala kayo eh. Matagal na. O bakit? Ano bang sinabi ni Banoy? Namang kukulam ako. Kung may isang katangian si Tommy na hinangaan ko, yun ay ang kawalan niya ng kakayanan na magsinungaling. Pero sa mga oras na yun, gusto ko siyang dagukan dahil kitang-kita na tama ang hinala ni Aling Biring. Sinubukan kong iiwas ang usapan. Aling Biring, anong ibig niyo sabihin kanina nung sinabi niyo na hindi na nag-iisip ang kabataan ngayon? Ay, ano pa nga ba? Katulad ninyong dalawa, bilib na bilib kayo dyan sa mga surplus na yan. Gandang-ganda kayo. Hindi nyo man lang naisip na mga segunda mano na iyan. Alam naman namin na pinaglumaan na ng ibang mga surplus. Talaga ba? Alam nyo rin ba, na kadalasan sa mga nagtatapon o nagbibiskarga ng kanilang mga lumang gamit ay nagbubulong sa gamit na inaalis. Ano namang ibinubulong? Tulad ng sumama na sa'yo ang sakit ko. O di kaya, dalhin mo na ang lahat ng kamalasan ko sa buhay. Tapos, ikaw naman itong si Uto-Uto, bibilihin mo. Kung paminsan pa nga'y mamatay sa karumal-dumal na paraan ng may-ari ng mga ganyan. Huwag kayong matakot, Aling Biring. Kinikilabutan tuloy ako sa mga sinasabi ninyo eh. Kinilabutan ka, no? Pero hindi kayo kinikilabutan sa pagsama ninyo dyan kay Banoy. Masamang tao ang lalaking iyon. Ako mismo nakaalam sa pagiging brutal nun. Paano brutal? Ang tinutukoy niyo po ba yung pagiging manunugis niya ng aswang? Alam niyo pala eh. Sigurado akong pinagyayabang niya yun. Mali kayo. Hindi yun ipinagmamayabang ni Mang Banoy. Kaya Aurora namin yung narinig noong unang beses tayo magkita-kita sa terminal. Naalala niyo ba? Hayop. Hayop ang lalaking yan. Kung may kakayanan lamang ako iganti ang nabiktima niya, gagawin ko. Hay, Biring! Ano, tinatakot mo na naman ang mga yan? Gusto mo silang umalis dahil nawawalan ka ng kliyenteng gagatasan sa pag-aalbularya mo? Masisiraan mo ako sa mga tao ng paulit-ulit, Banoy. Pero hindi mo mapagtatakpan ang kasamaan mo. Alam ko ang ginawa mo sa pamilyang yon. Kung paano kang nagtatatawa habang pinapaslang mo sila. Masasama silang tao, Biring. Mga aswang. Salot sa sangkatauhan. Habay nararapat lamang sa kanilang ginawa ko. Naging mainit ang pagtatalo ng dalawang matanda. Kaya kinailangan ng makialam ng mga tanod para awatin silang dalawa. Habang inaalalayan nila palayo si Mang Banoy at Aling Biring sa magkasulungat na direksyon, panay pa rin ang sigaw ni Aling Biring. Pagpapayaran mo ang kasalanan mo. Tandaan mo yan. Walang kasalanan na hindi pinagbabayaran. Gaano mo man yan takasan. Mang Banoy, ano po bang kasalanan ng sinasabi ni Aling Biring? Galit na galit po kasi sa inyo eh. 15 taon nang nakakalipas mula nang makuha ko si Aurora. Isang pamilya ng mga aswang ang aking pinaslang. Teka lang, aswang? Sa panahon natin ngayon? Oo, totoo ang mga yon. Matago-tago kung saan at nakikihalubilo sa komunidad. Mga salot na kumakain ng tao. Kung mga aswang ang pinatay ninyo, bakit gano'n na lang ang galit ni Aling Biring sa inyo? Mga aswang na nagbabalat kayo bilang magsasaka sa may paanan ng bundok. Noong mga panahon na yon, isang kilalang mangkukulam yan si Biring at kaibigan niya ang mga yon. Naniniwala si Biring na hindi sila kumakain ng tao. Sinubukan ba ninyo ipaliwanag kay Aling Biring?
tinuring niya matalik na kaibigan ng pamilyang yon. Sa palagay niya ba, paniniwalaan niya kahit anong sasabihin ko? Siguro ay hindi. Isa na lang ang problema ko. Nakatakas ang bunso ko anak ng mga yon. Nag-aalala ako. Sigurado malaki na yung batang yon at maghihigante yon. Kailangan maunahan ko ang aswang na yon bago pa siya makapanalot sa komunidad. Bakit hindi nyo nalang ipaalam sa mga otoridad? Sa tingin mo, paniniwalaan ako. Baka mauna pa ako ikulong sa mental bago pa sila umaksyon at maniwalang may aswang. Tama naman siya. Kahit naman kami ni Tommy ay nahihirapang paniwalaan ng mga pinagsasabi niya. Nila ni Aling Biring. Hindi ko mabilang kung ilang beses kong naisip na isumbong sa pulis ang nalaman namin. Ang kaso ng pagpaslang ay isang krimen. Pero anong sasabihin ko? Na isang pamilya ng mga aswang ang pinatay ng isang aswang hunter? Baka ang estranged father ko pang tumawag sa Philippine Mental Institute para ipakulong ako. Pero aswang nga lang ba talaga ang problema namin? Dahil pagdating ng gabi, Pupunta muna ako sa clinic. Mag-aayos ako ng mga gamit at mag-inventory na medical supplies. Ikaw? Nakapag-ayos na ako kanina ng mga gamit ko bago tayo magkita sa garden. Kaya didiretso na rin ako sa kwarto ko. Sa totoo lang, medyo nahihirapan ang utak ko na iproseso yung mga narinig ko kanina eh. Okay ka pa ba, Doc? Umurong na kaya tayo. Umuwi na lang tayo sa Maynila. Kung sabihin ko sa'yo na gusto kong tulungan si Aurora. At hindi lang dahil sa Hippocratic Oath na yan. Maiintindihan mo ba ako? Trip mo siya, no? Inaalam ko pa lang. Pero sa mga nalalaman natin kahit pa unti-unti, kahit pa sobrang hirap paniwalaan, gusto ko talaga tulungan si Aurora. Pakiramdam ko, may mali sa nangyayari dito. Ganun din ako. Pero hindi natin pwedeng kalimutan kung anong ipinunta natin dito. Hindi natin responsibilidad na pakialaman ang personal nila mga problema. Ganun ba? Pero kung gagawin mo problema ang personal na problema ni Aurora, dahil sa ibang dahilan, maliban sa awa, obligasyon mo sa ating propesyon, okay, sabihin na natin na dahil inlababo ka. Sige, susuportahan kita. Salamat Eliza. The best ka talaga. tinapik-tapik ko lang sa balikat si Tommy. Pagkatapos nun ay pumunta na siya sa kwarto niya. Ako naman ay naging abala sa pag-aayos ng mga gamit ko. Sobra akong nalibang sa ginagawa ko. Pagtingin ko sa relo, 11:30 na. Napagawi sa salaming bintana ang paningin ko. Munti ko nang malunok ang dila ko dahil sa takot. Isang dambuhalang aso ang nandun. Puti ang balahibo. Namumula ang mga mata. At may mga pangil na hindi maitago nang nakasar ang bibig. Sisigaw sana ako pero... Eliza! Tulong! Nagpakita na naman yung multo sa akin. Nakakaiyak. Tapos sabi niya, bilisan ko raw. Pati ang sabi na... Teka, ayos ka lang ba? Bakit naputla mo? Tommy, nakakita ko ng aswang. Ano? Saan? Nandyan sa bintana kanina. Nakatingin sa akin. Sisigaw na sana ako, pero naunang pagdating mo. Aswang! Nasaan ang aswang? Mang Banoy! Teka, kalma! Para sa naman po yung shotgun na yan? Ito ba? Ay pamatay aswang ko ito. Bawat bala nito ay gawa sa tanso at pilak. Walang ligtas ang aswang dito. Ano na namang nangyayari doon? Ang mga manok ko. Bagong bili lang ang mga yon. Talinti ka na. Mukhang inuupakan ng mga aswang. Dito lang kayo, titignan ko. Pero hindi kami nakinig sa kanya. Paglabas ni Mang Banoy ng bahay ay sinundan namin siya hanggang sa sumapit kami sa likod bahay. Bukas ang kulungan at nangagkalat ang mga balahibo ng manok sa lapag. Nang makalapit kami, tumubad sa amin ang nakakarimarim na eksena. Nagtalsikan ng dugo sa paligid at wakwak ang katawan ng mga manok. Parang may halimo na nagwala doon at nilapa lahat ng mga nasa kulungan. Nandali ang lahat ng manok ko. Grabe ito. Pero may kakaiba dito, Mang Banoy. Natural. Kakaiba ito sa karaniwan. Dahil aswang ang mga sangkot. Gumagamit ba ng blade ang mga aswang? O di kaya yung mga matatalim na bagay na kung ano? Dahil kung ako ang tatanungin, hindi ito gawa ng ngipin. Masyadong malinis ang hiwa na ginawa sa mga sugat ng manok. Baka ginamitan ako ko ng aswang. Kung ang sinasabi mong asong malaki ay
Ang alam kong aso, aswang sa Bicol at Visayas, matatala sa mga kuko ng mga iyon. Lahat kinuko? Maliban sa isang to? Bakit? Anong mali sa isang yan? Itong isang to, ang pinatay sa kagat. Masasabing nila pa. Kahit ano pa yan, ang katotohanan na may aswang nakakalat-kalat dito ay nagpapatunay ngayong gabi na mayroong nga mga aswang ulit. Hindi maglalaon at mahagip ko rin ang isang yon. Ibang kilabot ang gumapang sa katawan ko nung marinig ko yung sinabi ni Mang Banoy. Parang may kakaiba doon. Nakatagong kabrutalan. Bagay na nararamdaman ko lang sa mga nakikita kong mga bata na tuwang-tuwa na tinotorture muna ang mga insekto bago patayin. Alam mo ba yun, Madam Venus? Yung bawat hiklat nila sa binti ng tipaklong natatawa sila. Ani mo yung mga sadista na tuwang-tuwa na pinagdudusa nila ang mga mas mahina sa kanila. Ganun yung uri na kabrutalan na nabakas ko sa boses ni Mang Banoy. Bagay na pinansin din ni Tommy nung nakabalik kami sa bahay. Ako lang ba yun o napapansin mo rin na parang may kakaiba kay Mang Banoy? Paanong kakaiba? Na parang ikinatutuwa niya na gumagalaw na ang aswang? Ganun ba? Para kasi siyang bata na nakakita ng totorture na insekto. Parang ganun. Yung tipong mga batang disturb sa psych ward. Napansin ko nga din yan eh. Teka, nasan nga pala si Aurora? Nagkakagulo na tayo dito pero ni Anino niya, hindi natin nakita. Kung si Aurora ang hinahanap ninyo, wala siya rito. Nagpaalam siya doon kay na Bering na makikitulog. At tungkol sa kakaiba sa akin, oo. Nasisiyahan ako na may aswang dahil nabubuhay ako para pumuksa ng mga salot na kagaya nila. Narinig niya pala ang usapan namin ni Tommy. Inasahan namin siyang magagalit sa amin pero hindi yun nangyari. Ang totoo nga niyan, pagdating ng umaga, sinalubong niya kami ng masarap na agahan. Tapang baka, sinangag na parang binili sa isang Chinese restaurant, pritong itlog at kapeng barako. Hindi tuloy namin maiwasan ni Tommy na magbiroan. Grabe naman tong umagahan na to. Para tayong bibitayin. Hindi kaya may lason? Baka bigla na lang bumula yung bibig natin pagkakain. Hayaan niyo, bibigyan ko kayo ng magandang libing. Ay, naku po. Nagulat kayo. Mang Banoy, Kumain na kayo, walang laso na mga yan. At lalong wala akong balak na bitayin kayo. Pinaganda ko kayo ng umagahan bilang paghingi ng paumanhin dahil sa nakita ninyo kakaiba sa akin kagabi. Akala ko natakot kayo eh. Matapos namin kumain ng agahan, dumating ang aming mga kahalili. Dahil wala naman kaming masyadong gagawin, nagpasya kami ni Tommy na manatili sa aming mga silid. Pero bandang 10:00 ng umaga ay nakarinig ako ng mga tarantang katok sa pinto ng kwarto ko. Binuksan ko ang pinto para makita si Tommy na namumutla. Nakiusap siya sa akin kung pwede kaming mag-usap. Kaya pinatuloy ko lang siya sa kwarto ko. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Nangungot yata ako. Ang sama na akong napanaginipan ko. oh, bakit? Ano ba na panaginipan mo? Gabi, nasa isang liblib na lugar ako. Masama ang panahon eh. Tapos panay ang kidlat. May 3 katawan na nakahandusay. Yung isa medyo may edad na lalaki tapos 2 kabataan naman sa gitna. Sa gitna rin may nakahandusay na katawan, isang babae, isang lalaki pa. Kilala mo? Yung lalaki oo eh. Si Mang Banoy. Pero hindi ko kilala yung babaeng nakalugmok sa lupa. Nagmamakaawa nga siya eh. Pero parang nakita ko na siya. Nagmamakaawa yung babae kay Mang Banoy? Oo. Ewan ko, naguguluhan ako. Sa kapanaginip lang naman yun eh. Ano pa nga ba? Mabuti pa, lumabas kaya tayo. Magpahangin. Baka sakaling magkaroon tayo ng adiya tungkol sa napanaginipan mo. Nag-aalala na din ako sa iyo eh. Sabi mo nakakakita ka ng multo kahit sa field natin. Oo, alam ko. Hindi magandang senyalis yun ah. Mapagkakamalan akong may maluwag na tornilyo. Pero ang pasya naming paglalakad para magpahangin ay hindi nasunod. Dahil nakakailang hakbang pa lang kami mula sa bahay, ay nakasalubong namin si Aling Biring. Hinahanap na naman ng tuta niyang si Tala. Tala! Chu! Chuchu! Nasaan ka? Hinahanap na naman si Tala. Sinabi na kasing itali eh. Ano ba naman yan? Mag-aalok pa tayo ng tulong? Oh, ano pa nga ba? Makabayang tungkulin.
Matanda yan. Alangan naman pabayaan natin. Kita mong iika-ika na maglakad eh. Dala na ang aming sinumpaang tungkulin na tumulong sa komunidad, hindi namin natiis si Aling Biring. Kaya naman nilapitan namin siya. Tinanong ng ilang beses tungkol kay Tala at nakihanap na rin kami. Hanggang sa umabot kami sa masukal na parte ng palayan. Tala! Choo! Halika na! Uwi na tayo, kakain na. Aling Biring, saan niyo ba talaga huling nakita o nakasama si Tala? Ay, ang totoo niyan, Alisa. Malayo kasi ang nararating ng aking si Tala. Palagi ko kasi siyang isinasama sa mga lakad ko at sa mga pagkakataon na nandito kami kapag nangunguha ko ng halamang gamot. Sana nandito rin si Aurora para mas marami tayo naghahanap. Nasaan na nga pala si Aurora? Bakit di niyo siya isinama sa paghahanap kay Tala? Si Aurora? Bakit niyo hahanapin sa akin si Aurora? Hindi naman kami nagkita pa ulit. Matapos niya akong bigyan ng inuming melon. Pero sabi ni Mang Banoy, nakitulog daw sa inyo si Aurora. Nagpaalam daw sa kanya. Parang may naririnig akong taon ng tuta sa banda ron ah. Sa pangunguna ni Tommy, tinakbo namin ang pinanggalingan ng tahol ng tuta. Paghawi namin ng talahib, nakita namin si Tala. Ipit sa isang bear trap ang paa niya at may nakahaing platito na may hilaw na atay sa malapit. Pero hindi maabot ng tuta kung hindi siya makakatakas mula sa bear trap. Nang makita ni Aling Biring ang nangyari sa kanyang alaga, napaiyak na siya. Ako man inaluha. Napakalupit naman. Ang liit lang ng kalaban, bakit kailangan ganunin? Ay, Diyos ko, Tala! Sino namang may gawa nito sa iyo? Bakit ka naman sinaktan? Kalma lang kayo, Aling Biring. Pakakawalan natin si Tala. Pagkatapos ay gagamutin ko siya. Dahil mas malapit ang bahay ni Aling Biring, doon na kami dumiretso. Isang simpleng bahay na luma pero hindi nakakatakot. Maraming halamang gamot ang nasa harapan ng bahay niya. Malinis at presko naman ang loob ng bahay niya. Isang lugar na komportable at ligtas. Sa madaling salita, isang tahanan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na magsalita. Ang ganda ng tahanan ninyo, Aling Biring. Maganda? Alam ko kung sino ang ama mo, Alisa. Kumpara sa mga pag-aari ng mga mansyon ng lalaking yun, walang-wala ang bahay na ito. Maaari nga, pero lahat ng yun, hindi mo may tuturing na tahanan. Kulang sa pagmamahal. Pera at karangyaan lang ang laman. Walang kibo si Aling Biring na nilapitan ako at niyakap. Yung uri ng yakap na hindi superficial, kundi yakap na mainit at may sinseridad. Naramdaman kong tumulo ang luha sa mga mata ko at tuluyan na akong napaiyak nung naramdaman kong marahan niyang hinagod ang likod ko. Nang sa wakas ay tumahan na ako, ginamot ko na si Tala. Maraming salamat sa tulong ninyong dalawa ni Tommy, ha? Mahimbing na ang tulong nitong si Tala. Aling Biring, pwede po bang malaman kung paanong naging alaga ninyo si Tala? 15 taon nang nakalilipas. May iniwan daw na tuta sa barangay hall. Walang may gustong kumukko dahil marami sa mga matatanda dito ang naniniwala sa aswang. Ang bintang ng lahat kay Tala, isa siyang aswang na nagbabalat kayo na tuta. At kinupkup niyo siya. Oo, naaawa ako eh. Dahil kung walang kukup-kup sa kanya, papapatay na lang siya kay Banoy. Hindi ba kayo nagtaka kung bakit hindi lumalaki ang tutang yan? Hindi ako mangmang, Alisa. Abay natural. Nahalata ko. Pero iniisip ko na lang na baka isa siyang engkanto na hindi makabalik sa kaharian nila. O kung aswang man siya, kagaya ng bintang ng iba, nakahanda naman akong protektahan ng sarili ko. Kung sasabihin ba namin sa inyo na nakita na namin si Tala, bago niyo pa siya naging aso, maniniwala ba kayo? Kailan? 15 taon nakakalipas, isang maulan na gabi, sa harap ng isang bahay sa ilalim ng mga duranta, nakuha namin siya na may malalim na sugat sa kanang balikat. Aling Biring, Salamat ulit sa tulong ninyo kay Tala, ha? Pero pwede bang iwanan na muna ninyo ako? Saka na tayo mag-usap. Ay, medyo sumama ang pakiramdam ko.
Obvious na itinataboy na kami, kaya mag-aalang kaming nagpaalam sa kanya at umalis na. Pagdating ng hapon, mga bandang kapagabi na, nakita namin si Aurora sa kusina. Naghahanda siya ng hapunan pero pipilay-pilay siya. Aurora, nandiyan ka na pala. Kumusta? Ayos naman ako, Tommy. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka pilay? Hindi ko alam eh. Nagising na lang ako na may benda ako sa may binti. Sa tingin ko, nasugatan ako ng malaki. Tommy, bakit? Anong problema? May naalala akong gagawin ko. Diyan na muna kayo ha. Anong nangyari kay Tommy? Di ko din alam. Dahil matapos naming tulungan si Tala at nung makausap namin si Aling Biring, nag-iba si Tommy. Naging abala siya sa pagbabasa ng mga bagay na hindi ko lubusang naiintindihan. Nalaman ko na lang na madalas na hindi siya nag-duty at hinahayaan na lang sa kahalili niya ang pagtingin sa mga tao. Isang araw na patamang walang masyadong pila ng pasyente sa akin. Nakatikatihan ko na silipin si Tommy. Kaya pagdating ko ng bandang tanghali, naisip kong baka may maitulong ako pero hindi ko siya nadatnan. Alaysa, bakit? May kailangan ka ba sa akin? Mang Banoy, bakit nandito kayo? Tumulong lang ako dito kay Doc Henry. Alam niyo ba kung nasaan si Tommy? Tayo na sa labas. Doc Henry, maiwan ko muna kayo saglit Kausapin ko lang si Alaysa. Ano ang problema, Mang Banoy? Bakit kailangan pa nating lumabas? Ayokong magtunog nagsusumbong. Pero ang totoo niyan napakadalang nang pumunta ni Tommy dito sa klinika. Nagre-reklamo na nga si Doc Henry kaya tinutulong-tulungan ko na lang. Ano kayang nangyayari sa lalaking yun? Kahit si Aurora nadadalas din sa paglabas. Napansin mo ba siya ngayong umaga? Hindi. May ilang araw na nga si Aling Rosa naghahanda ng pagkain. Akala ko naman may iba kayong ipinagagawa sa kanya kaya hindi na ako kumikibo. Sinagot niya lang ako ng kung anong hindi ko maintindihan. Pagkatapos sinabing siya na ang bahala. Bahalang ano? Yun agad ang pumasok sa isip ko. May kung anong bumabag-habag sa akin. May nangyayaring kakaiba dito. Dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano, nalimutan ko na kumain ng hapunan at nakatulog na ako. Ilang oras na siguro akong tulog nang biglang nakarinig ako ng mahinang katok sa pinto ko. Pagtingin ko sa orasan, pasado 11:00. Inaantok-antok pa ako nung buksan ko ang pinto. Para lang tuluyang magising dahil biglang tinakpan ni Tommy ang bibig ko at dali-dali akong kinaladkad papasok ng kwarto. Ano ba? Please, huwag kang maingay. Kailangan kitang kausapin. Ano bang kalokohan to ha? Bakit tayo pumubulong? Tsaka, ano ba yun? Ang baho mo. Kailan ka ba huling naligo? Saka na natin pag-usapan yan. Makinig ka muna sa sasabihin ko. Kutob ko. Aswang si Aurora. Ano? Saan naman ang galing yan? Tsaka, saan ka pa kasi nagpupunta? Pati trabaho natin dito, pinababayaan mo na. Galit na si Doc Henry. Buti nga't hindi nagsusumbong Dahil kasi ang paniniwala niya, malakas tayo sa lalaking yon. Alaysa, tulungan natin si Aurora please bago mauli ang lahat. Ayon kay Tommy, noong araw na biglang sumama ang pakiramdam ni Aling Biring, kinutuban siya na magkakonekta ang mga nangyari sa paligid namin. Ang galit ni Aling Biring kay Mang Banoy, ang kumakalat na bintang kay Aling Biring na mangkukulam at siya ay isang kaibigan ng aswang, at ang trauma ni Aurora. Sa ilang araw na hindi siya nag-duty sa klinik, nag-amoy-amoy siya sa paligid. Nalaman niyang may samahan ang namamaslang ng aswang noon at kabilang si Aling Biring, Mang Banoy at isang lalaking nagngangalang Rogelio. Dahil doon, nagpasya siyang dalawin si Aling Biring pagdating ng hapon. Tommy, bakit? Anong problema? Halika, tuloy ka. Salamat ho. Maupo ka. Anong maitutulong ko sa iyo? Aling Biring, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Bakit po kayo umalis sa pamamaslang ng mga aswang? Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Bago walang kibong tumayo si Aling Biring. Pumasok siya sa isang kwarto at paglabas niya ay may dala na siyang album. Para saan naman itong album? Tingnan mo ang mga larawan dyan. Habang sinasagot ko ang tanong mo, kabataan kami noon.
Labas-masok ang mga dayo sa lugar na ito. Ngayong wala namang ibang makikita rito, kundi iilang pasyalan. Baka naman dahil sa lupang pwedeng pagsakahan. Iyon din ang unang naisip ng mga taga rito, hanggang sa nagkaroon ng kaso ng mga pinapatay dito sa lugar namin. Karamihan ay mga dayo ang natatagpo ang parang nilahapan ng kung ano. At iniisip niyo yung aswang may gawa nun? Noong una, hindi. Hanggang sa napatay ang kapatid na babae ni Banoy. Doon niya itinatag ang samahan ng mga namamaslang ng aswang. Katawang niya kami ni Rogelio. Natalik namin siyang kaibigan at kasintahan ng kapatid ni Banoy. At may napatay na bang kayong aswang? May ilan, pero maraming pinaslang si Banoy. Tinutubis niya sila hanggang sa... Sino ang babaeng ito? Nakakita si Tommy ng larawan ng isang babae sa album, kasama ang lalaking nagngangalang Rogelio. Yun ang babaeng nakikita niyang nagpapakita sa kanya, na panay ang sabi ng, tulungan mo siya. Siya si Estrella, ang naging asawa ni Rogelio. Nanay ni Aurora, isa siyang aswang na lobo, pero hindi siya kumakain ng tao. Nung maging mag-asawa sila, hindi na iwasang maging aswang si Rogelio dahil sa pag-iisa nila. Natanggap ni Mang Banoy yun? Hindi. Ikinagalit niya pa nga noong ipaalam sa amin ni Rogelio na nahawa siya ng pagkaaswang at titigil na siya sa panunulis ng mga aswang. Kaya naman, itinago ko sila. Pero tinugis sila ni Rogelio para puksain. Kung gano'n Isang aswang si Aurora. Pamilya niya ang tinugis at pinatay ni Banoy. 15 taon nang nakalilipas. Siya ang bunsong anak. Napilit hinahanap ni Banoy upang patayin. Hindi ko napigilang sumingit sa pagkukwento ni Tommy at itanong ang kutob ko. Isang simpleng tango ang binigay niya sa akin at iniabot ang isang lumang libro. Hiniling niya sa akin na basahin ang nilalaman noon tungkol sa mga lobong aswang. Doon ko naintindihan. Kung ganon, si Tala at Aurora ay iisa? Oo, iisa sila. Ang dahilan kung bakit pinapahanap ni Aling Biring kay Aurora ang tuta ay dahil umaasa siya na baka sakaling makaalala na si Aurora. Kung sakaling mangyari yun, balak niyang patakasin siya para ilayo kay Mang Banoy. Anyong tuta si Aurora dahil mahina pa ang kapangyarihan niya. Pero may pagkakataon na biglang sumisigid ang lakas ng kapangyarihan ng aswang at maaaring... Kung ganon, posibleng siya yung higanting aso na nakita ko nung gabing yon. Oo, gano'n na nga. At kung bakit pipilay-pilay si Aurora nung makita mo siya. Siya nga pala, kumusta na si Aurora? Hindi na kami nakapag-uusap simula nung malaman ko ang totoo. Ngayong nabanggit mo yan, hindi ko pa siya nakikita. Ganun ba? Masama ang kutob ko, Eliza. Hanapin natin siya. Ibig mo sabihin ngayon? Oo, Uy, maghahating gabi na. Eliza, pag nagpatakang dilim, mabubuhay ang mga aswang. Ito ang saktong oras para maghanap. Nung marinig namin na lumangit-ngit ang sahig, panabay kami ni Tommy na napasenyas na manahimik. Higil ang hininga ay matiim kaming nakinig sa paligid. Ganun na lang ang pagkabigla namin ng... Ay, nako. Akala ko lang siguro. Mukhang tulog na ang dalawang pakialamerong yun. Kitam! Kahit anong paglagit-git ko na sahig, walang reaksyon. Matalab nga talaga siguro ang pampatulog na inihalo ko sa hapunan nila. Makaalis na nga. Ano yun? Ewan ko. Boses ni Mang Banoy yun, di ba? Mabuti pa sundan natin siya. Baka kasama niya si Aurora. Ganun na nga, Madam Venus. Sinundan namin si Mang Banoy. Nag-alala pa nga kami ni Tommy kung paano namin siya susundan kung sakaling gamitin niya ang pick-up. Pero naglakad lang talaga siya. Sa likod ng mga bahay siya dumadaan. Mo'y isang kriminal na may pinagtataguan. Mga mahigit 30 minuto namin siyang sinundan hanggang sa makarating sa may paanan ng bundok. Kumanan siya sa maliblib na parte nun. Pasunod na sana kami nang may tumapik sa mga balikat namin. Pero bago pa kami makasigaw ni Tommy, may tumakip na kamay sa mga bibig namin. Amoy halamang gamot yun. Lunukin niyo yung mga sigaw ninyo kung ayaw niyong tagtarin tayo ng buhay ni Banoy. Aling Biring, anong ginagawa niyo dito?
Kanina pa ako din eh. Kayo ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa niyo rito? Sinusundan namin si Mang Banoy. Baka... Lintik na! Ano na po? Nakatakas ang impacta! Nasaan na kaya yan? Hindi ito maaari! Nakabalik na naman siguro sa bahay. Bilis, tumaba kayo. Magtago kayo sa likod ng mga talahib. Huwag kayong kakawa ng ingay. Makikasamahan ko na naman. Magkukunwari na naman ako mabait. Lintik talaga babae yun. Hindi patuloy ang kagati ng mga pain na mapatay ko na. Nakakapagod din makisama. 15 taon, ilang taon pa ba? Sabay kaming napailing ni Tommy. Parang ibang tao si Mang Banoy. Hindi siya yung matandang sumalubong sa amin na maloko, piloso po at mapag-aruga kay Aurora. Sa halip ay isang malupit na mamamatay aswang na nasasabik mamuksa ang aming narinig. Nang tuluyan ng makalayo si Mang Banoy, saka nagsalita si Aling Bering. Hindi kayo makapaniwala, ano? Nakita namin kung gaano niya pinahalagahan si Aurora. Talaga lang, ha? Nung gabi natagpuan namin si Aurora sa talahiban, alalang-alala siya. Abot-abot din ang pasasalamat niya na natagpuan namin siya. Alam ko naluluha pa nga eh. Talagang luluha ang inikipang yun. Paano kung makatakas si Aurora sa kanya, hinding-hindi niya matutupad ang kagustuhan niyang lasunin ng pamilya nila. Naku po, nagbalik yata si Mang Banoy. Hindi, iba ito. May aswang sa paligid. Madali kayo, manakbo na tayo. Ako po, inabot tayo. Tommy! Isang higanting aso na puting-puti ang nakita namin. Nakakakilabot ang laki nun. Kumikinang ang balahibo na parang gawa sa pilak. Naglalakihan ang kuko at pangil. Parang nagbabaga ang mata na ubod ng pula. Dinagana nun si Tommy. Sasama na sana ako kay Aling Bering para manakbo nang makita ko ang pilat sa kanang balikat ng aswang. Tala! Hindi, Aurora! Ikaw si Aurora, hindi ba? Hindi siya. Nakakakilala, Liza. Tumakbo ka na. Sumama ka na kay Aling Bering. Aurora, kilala mo kami, hindi ba? Ako si Eliza. Siya si Tommy. Tawagin mo siya sa pangalan niya, Tommy. Kumakalma siya kapag naririnig niya ang pangalan mo. Aurora, ako to si Tommy. Makinig ka sa boses ko. At bumalik ka na ngayon saan yung tao mo. Hinihintay kita. Tanggap kita kahit ano ka pa man. Tommy? Oo, ako nga ito. Sige, naligtas ka na. Nandito kami para sa'yo. Aurora, nakakuha ka ng mga taong komportable ka. Masaya ako para sa'yo. Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Hindi kami sa bahay ni Aling Bering pumunta, kundi sa isang tagong bahay na nasa may dulo ng palayan. Natatago sa likod ng makapal na talahib at baging. Pagpasok namin sa loob ay agad kong napansin ang isang larawan sa dingding. Isang pamilyang nakangiti. Ang pamilya ni Aurora. Pumasok kayo, bilis! Ilapag mo dito sa sopa si Aurora habang hinihintay natin siyang magkamalay. Ito pong nasa larawan. Pamilya po ni Aurora. Bahay nila itong pinuntahan natin. Regalo ko ang bahay na ito sa aking mga kaibigan. Lupa't bahay na minana ko sa aking amang magsasaka. Nang ipaalam sa akin ni Rogelio na nahawa siya ng pagkaaswang at nagdadalang tao si Estrella, ibinigay ko na ito sa kanila. Dakila kayong kaibigan, Aling Bering. Hindi iyon kadakilaan, Alisa. Iyon ay dahil sa nagmamahal ako. Lihim kong iniibig si Rogelio at itinuring ko ng parang kapatid si Estrella. Ayoko silang mawala sa akin. Kaya nang magsabi silang magpapakalayo-layo sila, dito ko sila pinatira. Kaya pala dumadayo kayo rito kasama si Tala. Umaasa kayo na kung makita niyo itong lugar na to, magbabalik ang alaala ni Aurora. Pero paanong hindi na ito nakikita ng ibang tao? Mahi ka medra ng pagkukumli. Gamit ang dugo ni Estrella at Rogelio. Ibinahayag ko ang aking kakayanan na manggamot. Kaya simpleng herbolarian na lamang ako. Kung ganun, paano natuntun sila ni Mang Banoy? Ay, kasalanan ko. Isang araw bigla na lang nagsabi si Mang Banoy sa samahan nakakalas na siya at itigil sa pagiging manunugis ng aswang. Ilang linggo siyang nagkulong sa bahay niya hanggang sa nabalitaan ni Aling Bering na nagkasakit na si Mang Banoy. Kaya naman nagpasya si Aling Bering na dalawin ng kaibigan para ipagluto at
at bigyan ng halamang gamot. Ano ba namang kalat ang bahay mo? Ang baho na dito Kaya ka nagkakasakit Ano ba, Bere? Tigilan mo yung paghawi na kortina nakakasilaw. Kailangan mong maarawan. Paupo ka. Kainin mo itong tinolang manok na binalak mo. Nagkatay ako ng isa sa mga native na manok ko. Nagabala ka pa. Abay, sino pang magdadamayan kung di tayo magkaibigan? Salamat, Bere. Nang matapos kumain si Mang Banoy ay pinunasan siya ni Aling Biring. Pagkatapos ay nilinis niya ang buong bahay nito at ipinaglaba. Pagdating ng hapon nang pauwi na si Aling Biring, nakiusap si Mang Banoy na mag-usap silang dalawa. Ganito ba ang lungkot na nararamdaman mo nang nawala sina Rogelio at Estrella? Nung umalis sila, gawa ko. Dahil sa galit na galit ako at nagbanta pang papatayin ko sila. Hindi kita naiintindihan, Banoy. Nalulungkot ako, Bere. Nagsisisi. Napagtanto ko na sobra ang kalupitan ko sa ating kaibigan. Hindi ko man lang sila binigyan ni Estrella ng magkakataon na ipakita sa akin ang katotohanan sa sinasabi nila. Hindi sila kumakain ng tao. Nauunawaan naman nila ang pinagdadaanan mo. Batid nila na kaya sobra ang galit mo sa mga aswang ay dahil sa nangyari sa nakababata mong kapatid. Pero mali na basta ko lang sila inusgahan, hindi ba? Sabihin mo sa akin, Bering, talaga bang hindi sila kumakain ng tao? Napatunayan mo ba? Oo, mga isda at hayop sa bukid ang kinakain nila. Gusto kong humingi ng tawad kina Rogelio at Estrella. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko sa kanila. Dahil sa loob ng isipan ko, itinaboy ko sila. Nahabag si Aling Biring kay Mang Banoy at ikinatuwa din niya na nagbago na si Mang Banoy. Kaya naman ang gabing yon, dinalaw niya ang kanyang mga kaibigan. Nabigla pa nga si Estrella nung mapagbuksan siya ng pintuan. Ay, magandang gabi, Estrella. Nandiyan ba si Rogelio? Wala. Alam mo na, tinuturuan na niyang kumuha ng pagkain nila ang mga bata. Si Aurora lang nga nandito. May sadya ka ba sa kanya? Ang totoo niyan, ang sadya ko ay sa inyong dalawa. Bakit? May problema ba? Oh, halika, tuloy ka. Pag-usapan natin. Paupo ka. Gusto mo ba ng maiinom? Hindi problema kung hindi magandang balita ang dala ko. Siya nga. Ano magandang balita naman yan? Gusto ni Banoy na makapagbati na sa inyong dalawa. Hindi nga. Talaga ba? Oo, dahil naiyak pa nga siya nang kausapin niya ako Pinagsisisihan niya na raw ang ginawa niya sa inyo noon. Bala ko siyang dalhin dito para magkausap-usap tayo. Pero bago ko gawin yon, gusto ko munang kunin ang permiso ninyo ni Rogelio. Oo. Bakit naman hindi? Sige, dalhin mo siya dito. Naku, sigurado matutuwa ng sobra si Rogelio sa balitang to. Umuwi si Aling Biring na puno ng saya ang puso dahil sa wakas ay mabubuo na ulit silang magkakaibigan. Balak sana niyang puntahan si Mang Banoy kinabukasan, pero may biglaang nanghingi ng tulong niya kaya gabi na siya nakapunta. Pero wala siyang dinatnan sa bahay ni Mang Banoy. Bigla ang sipa ng kaba sa dibdib niya. Lakad takbo ang ginawa niya, pinuntahan ang bahay ni Rogelio at Estrella. Nanrimarim siya sa dinatnan. Patay na ang dalawang bata at si Rogelio. Habang si Estrella naman ay nakalugmok sa sahig at tinututukan ni Mang Banoy ng shotgun. Nakahagip ni Aling Biring ang 2x2 at hinataw si Mang Banoy. Katapusan mo na, aswang! Bering, dumating ka. Tayo na, Estrella. Sumama ka sa akin. Bere! Traitor ka! Takbo! Nanakbo sila ni Estrella sa kakahuyan. Tumigil lang sila nung tingin nila naligaw na nila si Mang Banoy. Abot-abot ang hiling ng tawad ni Aling Biring sa kanyang kaibigan. Patawarin mo ko, Estrella. Ako ang may gawa. Hindi, Bering. Wala kang kasalanan. Talagang hayop na si Banoy. Kumatok siya sa tahanan namin. Ang sabi niya, itinuro mo ang bahay nila. Tanda ng pagtitiwala mo sa intensyon niya. Hindi ko itinuro sa kanya.
Ay, naku po. Nasundan niya siguro ako kagabi nang puntahan ko kayo. Pinabuksan siya ni Rogelio. Sinalubong na maganda. Bigla na lang sinaksak niya ng krus si Rogelio sa balikat. At pagkatapos ay pinakita sa amin ang wala ng buhay na katawan ng aming panganay. Katawan. Kasalanan ko ang lahat. Sana hindi ako naniwala sa kunwari ng pagsisisi. Nandito siya. Nasundan niya tayo. Paano nang nalaman kung saan tayo nalanak mo? Tayo na. Malak mo na tayo. Ah! May sugat ka. Natural may sugat ka, Estrella. Sinigurado ko masusugatan kita para masundan ko ang patak ng dugo mo mula sa mga sugat mo. Tama na, Banoy. Tumigil ka na. Maawa ka. Napatay mo na si Rogelio. Kahit man lang si Estrella ay pabayaan mo na. Umalis ka dyan, Biring. Huwag kang humarang. Hindi mo ako maaawat. Salot ang mga aswang. At ang babaeng niya na may kasalanan kung bakit nahawa si Rogelio, dapat sa kanya ipuksain. Hindi. Kakailanganin mo akong patayin. Bering! Nahilo si Aling Bering dahil sa lakas ng pagtama ng puweta ng baril sa sentido niya. Tanging mga hiyaw ni Estrella ang narinig niya hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Nang magising siya, tanging ang bangkay ni Estrella na tadtad ng saksak ang namulatan niya. Muntik na niyang di makilala ang kaibigan dahil sa halos durog na ang ulo sanhi ng tama ng shotgun. Balik sa kasalukuyan sa loob ng bahay ni Rogelio at Estrella, nag-uunahang pumatak ang luha sa mata ko. Namalayan ko na lang na umiiyak na pala ako nang maramdaman ko ang mainit na likidong pumapatak sa mga kamay ko na nakapatong sa aking hita. Matapos ang gabing iyon, inisip ko na lahat ng pamilya ni Estrella at Rogelio ay napasalang ni Banoy. Pero mali ako dahil paglipas ng ilang araw, nakita kong may itinapaampong tuta ang barangay. Alam kong si Aurora iyon. Pero paano pong napunta si Aurora kay Mang Banoy? Ang sabi niya, sumalpok daw po sa tagiliran ng pick-up niya. Unang beses na nag-anyong tao ulit si Aurora noon. Nagsisisigaw siya. Ang tanging laman ng isipan niya ay ang mabing pinaslang ang pamilya niya. Sinikap ko siyang habulin. Pero nakatakbo na siya. Nakita ko na lang na binubuhat siya ni Banoy. At naisip ninyo na mas mabuti na mapagkamalan siya ni Mang Banoy na isang ligaw na bata na walang alaala kaysa naman sa mapatay siya. Ganun na nga. Pero mali na naman ako. Dahil mulat sa pulpala ay alam ni Banoy kung ano talaga si Aurora. At kung ako ang tatanungin, mukhang sinisikap talaga ni Banoy na buhayin ang brutal na pagkatao ni Aurora. Nagpasya kaming bumalik ni Tommy sa bahay. Balak namin kumprontahin si Mang Banoy. Inisip namin na ano bang magagawa ng isang 70 years old na matanda. Kung pagtulungan namin siya, pwede namin siyang igapos para hindi siya makagawa pa ng kahit ano. Pero pagdating namin sa bahay, wala si Mang Banoy. Anong sabi ni Henry? Hindi daw niya nakita si Mang Banoy na umuwi eh. Nasaan naman kaya ang huklubong yun? Baka mamaya may masama na naman binabalak sa kung kanino. Ano kaya kung bumalik na lang tayo kay Aling Bering? Doon na lang tayo makitulog. Kung sa bagay tama ka. Dahil kung dito tayo matutulog, baka pagising natin, nakagapos na tayo at iniihaw na ng matandang yun. Pero pagbalik namin kay Aling Bering, nanlaki ang mga ulo namin. Wasak ang pinto ng bahay at parang pinasok ng buhawi ang loob. Nakahandusay si Aling Bering sa sahig at putok ang noo. Tinakala talaga namin na wala na si Aling Bering nun. Pero nang pusuhan siya ni Tommy, nalaman naming buhay pa siya at nawalan lang siya ng malay. Pagbalik ng ulirat ni Aling Bering, Kumusta po? Ano pong nararamdaman ninyo? Naku, Tommy. Alisa. Dumating dito si Banoy. Kinuha niya si Aurora. Pinipigilan ko siya pero bigro ako. Wala akong nagawa sa lakas niya. May ideya ba kayo kung saan pwedeng dalhin ni Mang Banoy si Aurora? Wala. Saan kaya natin sila hanapin? Habang nagtatagal tayo dito, lalong lumalaki ang tsansa na matupad ang gustong mangyari ng Banoy. Ayun. Naalala ko na. May maliit na kubo si Banoy malapit sa lawa. Minsan lang niya ako isinama roon. Pero tanda kong sinabi niya na kapag may mahahalaga siyang gagawin, doon siya pupunta. gusto man naming iwan si Aling Bering pero nagpumilit siya at sinabing hindi namin mararating yung lugar kung di namin siya kasama. At tama nga siya,
dahil kinailangan pa naming magbangka. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, dumaong na kami at natanaw namin ang isang kubo. Ganon na lang ang karipas ng takbo ni Tommy patungo sa naturang kubo nang marinig namin ang tili ni Aurora. Inabutan namin si Tommy na nasa loob ng kubo, nakalutang sa ere habang sakal-sakal ni Mang Banoy. Banoy, bitiwan mo si Tommy. Ano ito? Paano? Nabigla ka ba, Liza? Na isang 60 anyos na kagaya ko ay kaya ito? Tatay Banoy, parang awa mo na. Huwag mo saktan si Tommy. Manahimik ka dyan! Huwag mo ako matawag-tawag na tatay. Hindi kita anak. Kailanman na hindi ako magiging tatay ng aswang na kagaya mo. Hindi ako aswang. Tao ako. Tatay, tama na po to. Umuwi na tayo. Ayoko dito. Nakagapo si Aurora habang nakaluhod sa telang may mga simbolo na hindi ko lubos na nauunawaan. Tapos may nakasabit na naghihingalong baboy sa harapan niya. Nang sumubok akong lapitan si Aurora para pakawalan siya, biglang isinalya ni Mang Banoy si Tommy sa sulok ng kubo. Dahilan para tumama siya sa konkretong haligi na nandun. Pagkatapos ay ako naman ang hinarap niya. Hindi normal ang bilis niya. Parang hindi siya tao. Lalong parang hindi matanda. Dinaluhong niya ako ng sakal na ikinatumba ko. Kung nananahimik na lang kayo at inayaan nyo na lang ako sa dapat kong gawin, wala sana masasaktan. Mang Banoy, magulos di kayo. Tay, wag! Alam ko po, hindi kayo masama. Bitawan niyo po si Alisa. Huwag kayong manakit. Wala nang masasaktan kung gagawin mo lang ang gusto ko. Magkadyugas, wag ka na! Tama na, Banoy. Itigil mo na ito. Huwag mo nang idamay ang bunsong anak ni na Estrella at Rogelio sa galit mo. Wala siyang kasalanan sa iyo. Ayun! Alam mo rin pala't simulat sa pola pagkatao ni Aurora. Pero nagkunwari kang walang alam. Ano? Sabihin mo sa akin, Bire. Siya rin si Tala, hindi ba? Oo, siya nga. Hipokrita. Nagkukunwari kapag nag-aalala para sa kanya. Pero ayan ka at pinababayaan mo siya sa pilit ko. Ako na walang ibang gustong gawin kundi paslangin ang mga kauri niya. Hindi ako nakialam dahil umasa ako nagbago ka na. Pero muli nagkamali na naman ako. Wala kang ibang gusto kundi ang manakit. Ang ipakita ang pagiging brutal at kasadistahan mo sa mga aswang. Habang nagtatalo ang dalawang matanda ay nakita kong dahan-dahang bumangon si Tommy. Kinuha niya ang kahoy na malapit sa kanya at sinugod ng palo si Mang Banoy. Pero wala yung nagawa. Bagkus ay nabaliw na parang tingting. Nang salagin yun ni Mang Banoy gamit lang ang kanyang braso. Bobo! Hindi mo ako masasaktan gamit yan! Ano, Aurora? Hindi ka pa masusuko. Hindi mo pa ba tatanggapin sa sarili mo na gusto mo kainin ang buhay na inaalay na yan? Hayaan mo na lang bang mawala ulit ang lahat sa'yo? Tama na, Banoy. Huwag mong gawin yan. Ako ang nagbigay sa'yo ng pilat na yan sa kanang balikat mo. Ako ang pumatay sa mga magulang mo. Tandaan mo ang gabing yun. Ang gabing pinaslang ko si Estrella sa harapan mo. Ang gabing isinakripisyo ng ina mo ang buhay niya para lang makatakas ka. Pagkasabi nun ay inililis ni Mang Banoy ang pantalon niya upang ipakita ang kanang binti niya na may malalim na peklat. Nangingintab ang balat mo na parang nakadikit na lang sa buto at wala nang laman. Ani mo'y kinainan yun ang laman ng kung anong mabangis na hayop. Oo, kagat ito ng ina mo. Hindi! Ayoko! Ayoko maalala! Inay! Itay! Kuya Gino! Ang mga sigaw ni Aurora ay naging angil hanggang sa naging alulong yun. Nagbagong anyo siya at naging isang dambuhalang puting asong aswang. Ang mismong aswang na nakita ko sa bintana ng klinik ko nung gabing nakita ulit ni Tommy ang multo ni Estrella. Sa wakas, sabi ng anumang pagkukunwari ninyo mga aswang, lalabas at lalabas ang pagkahilig ninyo sa laman ng tao. Sige, sugurin mo ko. Galit ka, hindi ba? Gusto mo akong labain? Aurora, huwag kang makinig sa kanya. Hindi ka masama. Hindi masamang aswang ang pamilya mo. Sige na, umalis ka na. Tumakbo ka na. Ay! Tumahimik ka, Bereng! Kahit tagal ko hinintay ito.
15 taon. 15 taon ako naghintay at nagtiis. Sa wakas, mapupuksa ko na ang buong pamilya ninyo. Sumugod ang dambuhalang asong aswang. Pero parang tuta lang yan na paulit-ulit na sinampiga ni Mang Banoy. Hanggang sa malugmok ang aswang. Nang makita ni Mang Banoy na nahihirapan na yung kumilos, sinakal niya yun. Para siyang hindi 70 anyos sa uri ng kakaibang lakas na pinapakita niya. Anong ginawa mo, Banoy? Anong ginawa mo sa sarili mo? Huwag mo sabihin. Oo, Pere. Minsan, para matalo mo ang mga halima, kailangan maging halimaw ka rin. Inialay ko ang sarili ko sa impacto at na maging impacto rin ako para mapatay ko ang aswang na ito gamit ang sarili kong mga kamay. Sinubukan ni Tommy na umawat, pero maging siya'y hindi pinalampas ni Mang Banoy. Gamit ang isang kamay, sinakal siya ni Mang Banoy at talagang may intensyon na tuluyanin siya. Ikaw, labas na na pinapos. Pero mukhang gusto mo mauna. Pues, magbibigay kita! Bitawan niyo, kaibigan ko! Hayop kayo, Mang Banoy! Sabi, para hindi mo lagaw. Ayaw din nyo magsinigil. Eto sa'yo! Sumugod ako para patigilin si Mang Banoy pero bigo din ako. Habang sakal niya si Aurora at Tommy, tinadyakan niya ako gamit ang kaliwa niyang paa. Naramdaman ko na lang na humataw ang likod ko sa isang maliit na tokador. Halos panawan ako ng ulirat sa sakit. Tumalsik pala ako sa lakas ng pagkakatadyak niya sa akin. Doon ko narinig na muling umalulong ang asong aswang. Mas malakas, mas mahaba. Kasunod doon nagbago ng anyo ang asong aswang. Naging malaking lobo na may itim na balahibo. Walang ano-ano'y nabaliktad ang sitwasyon. Nabitawan ni Mang Banoy si Tommy at siya nang makalutang sa ere, sakal-sakal ng aswang. Aurora, Ineng, makinig ka sa akin. Hindi ito ang gusto ni Estrella at Rogelio para sa'yo. Hindi ka masamang tao. Muling nagbagong anyo si Aurora. Nagbalik siya sa formang tao, pero nandun pa rin ang katangian ng isang aswang. Magulong buhok, busangot na muka, nanilisik na mga namumulang mata, mahahabang kuko at naglalakihang pangil. Nang magsalita siya, punong-puno yun ng puot. Pinatay na lalaki nito ang pamilya ko. Sinalubong siya ng maayos ni Titay ng gawin yun. Nang nakaawa si Inay sa kanya. Ano nakuha namin? Ha? Pinatay niya ang buong pamilya ko. Ayup ka, Manay! Ikaw ang unang tao na nanapain ka! Huwag, Aurora! Walang pag-aalinlangan humarang si Aling Biring sa pagitan ng dalawa at niyakap niya si Aurora ng buong higpit. Pero malakas si Aurora. Hindi siya kayang pigilan ni Aling Biring. Maaabot siya si Mang Banoy. Kaya naman nakitulong na kami ni Tommy. Isang malakas na hiyawang kumawala kay Aurora. Ayup kong matanda ka! Hindi kita mapapatawad hanggang sa kanilang buhay! Aurora, nandito kami para sa iyo. Hindi mo kailangang ibigay ang gusto ni Mang Banoy para makaganti ka. Pagbabayarin natin siya, pero hindi sa pagsuko mo sa dugong aswang mo. Tama si Tommy. Hindi mo kailangan kumain ng tao para makaganti. Alam kong hindi yun nanaisin ng aking mga kaibigan para sa iyo na kanilang anak. Napigil namin na makapatay si Aurora. Pero sa pagpigil namin sa kanya, nakuha ni Mang Banoy ang makatakas. Huli na ng mamalaya naming nakapuslit siya. Dahil wala naman na kaming magagawa sa kubong yun, nagpasya na kaming umalis nung tuluyan ng kumalma si Aurora. Pero hindi pa pala tapos ang problema. Dahil nung papasakay na kami sa bangka, biglang sumulpot si Mang Banoy na nagtatago lang pala sa malapit at sadyang inaabangan lang kami. Patay ka na, aswang! Aurora! Aling Biring! Bago pa kami nakaawat ni Tommy, kumarang na si Aling Biring at siyang sumambot ng kris ni Mang Banoy. Sa balikat tinamaan ng saksak si Aling Biring. At sa pagtataka namin, sa halip na lumayo siya kay Mang Banoy ay niyakap niya yun ng ubod higpit at umusal ng latin. Dinukot niya ang dugo na umaagos mula sa sugat niya at ikinrus yun sa noo ni Mang Banoy. Sanguineo, de crucifego,
Alay ang aking dugo. Saksi ang mga espiritu sa paligid at ang elemento ng katubigan. Tinatapos ko na ang kasamaan mo. Pinoy! Ano ginagawa mo? Ikakamatay mo yan! Bawiin mo! Bawiin mo ito! Bitawan mo ako! Hindi ba, Noy? Dapat ay noon ko pa ito ginawa. Sa ngalan ng aking mga ninuno, inaalay ko ang aking buhay. Tigil mo na yan, Beryl! Kailangan ko papatayin ang salot na yan! Ang anak ng babaeng nang agaw ng lalaking mahal mo at siyang binahal ng aking kapatid! Kunin niyo na din kami bilang kabayaran sa lahat ng aming kasalanan. War! Nakakakilabot ang sumunod na eksena. Mula sa lawa ay naglalaki ang mga galamay ang lumabas at pumulupot kay Aling Bering at Mang Banoy. Kumuwala si Aurora sa pagkakayakap ni Tommy at tinakbo si Aling Bering. Pilit niya yung hinihigit paalis sa tubig ng lawa. Aling Bering, dito lang kayo. Huwag kayo sumama. Utang na loob, dito lang po kayo. Aurora, masaya ako nakatagpo ka ng mga kaibigang makakasama mo. Hayaan mo na ako, ha? Para naman kapag nakita kami ng mga kaibigan ko, ng mga magulang mo, may masasabi akong magandang nagawa ko para sa anak nila. Hindi! Wag! Ayoko! Tommy, Alisa, bahala na kayo sa aming Aurora. Aling Bering! Niyakap ni Tommy si Aurora at hinayaan niya itong umiyak sa kanyang dibdib. Sa pagsilip ng mga unang sinag ng araw, isang aparisyon ang nakita naming tatlo. Ang multo ng nanay ni Aurora, si Estrella. Maraming salamat sa inyo. Mamuhay ka na maligaya, anak. Palagi lang ako sa tabi mo. Mahal na mahal kita. Maraming salamat po, Inay. Salamat po sa hindi niyo pagtingin sa akin. Oo, mga tao kami ng siyensya. Isang doktor at isang veterinarya. Pero ang karanasan namin yon sa probinsya ay hindi namin kayang tatsyahin o ituring na parte ng guni-guni. Matapos ng pangyayaring yon, sinikap naming mabuhay ng normal kasama si Aurora. Di naglaon, in-arranged marriage kaming dalawa ni Tommy ng lalaking yon. Siyempre, inilaban naming dalawa na ayaw namin sa simbahan. Kaya sawes kami. Natural bitbit namin si Aurora na nasa anyo ni Tala. Dahil sa totoo lang, kasal nilang dalawa yun. Proxy lang ako. At nanatiling ganun ang setup namin. Sila ni Aurora at ako naman ay may long time girlfriend na napakasalan ko na sa Vegas. Ipinakita sa akin ang karanasan namin yon na may pagmamahal na sadyang mapagbigay. Hanggang gawin ang lahat para sa taong pinapahalagahan nila. Pagdaan man ng ilang taon, kahit pa matagal nang yumao yung tao, dala-dala pa rin nung naiwan yung pagmamahal. Hindi nagmamaliw. Pinatunayan din noon na totoo ang multo at ang pagmamahal ng isang ina ay hanggang sa kabilang buhay. Pero ang pinakatumatak sa akin ay ang aral na tinuro sa akin ng karanasan na yon na totoong may mga ipinanganak na halimaw. Ang ilan ay naging halimaw dala ng sitwasyon at pagkakataon. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang mga halimaw na nagsusuot ng maskara sa anyo ng taong lubos nating pinagkakatiwalaan. Dito ko na po tinatapos ang aking sulat, Madam Venus. Lubos na gumagalang, Alisa.